So good afternoon, BSM. So for today, I will going to discuss it to you the permutation and cyclic. So more on permutation and cyclic. This is the basic part that I will going to discuss, or one of the parts that we're going to discuss, since uh, ang abstract algebra naman natin is all about groups. So based sa our presentation, let's identify first the meaning of permutation. So more on ang i-discuss ko sa inyo ay permutation and cyclic groups. So when we say permutation, more on by grouping tayo dito. So what is permutation? So permutations is a bijection from a set to itself. So more on, we are going to identify term by term or elements to elements. So by its definition, a function A implies to A that is both one-to-one and on-to. For example, for the given presentation. So two-line notation tayo. So more on the top value is the original elements, while the bottom part is the image that represent the other elements. So for example, 1 is to 1, 1 is to 2, 3 is to 3, 4 is to 4, and so on. So more on continuous tayo sa permutation natin. Sa permutation natin, we can rewrite this as alpha, beta, or null. So for example, for this one, by the given permutation, we are going to imply by group. Set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 which is our elements. So 1, 2, 3, 4, 5 yung elements natin. Each row tells exactly where every input goes. So for example, this one is ang original elements natin 1, 2, 3, 4, 5. Kung alpha and sa A natin, ito yung elements, ganun din sabihin natin. Sa Y natin, ganun din. So but by this given, it is possible by each elements there are different corresponds value. For example, 1 is to 2, 2 is to 4, 3 is to 3, 4 is to 5, 5 is to 1, which apply also by the given illustration by the right side. Yan ang example ng permutation natin. So more on, it also implies permutation to permutation. Paano yon? By group ang gagawin nito. More on composition means doing one permutation to another. Since composition is already been discussed during your grade 11 general mathematics, ang lesson na to, we are going to substitute the entire value of permutation to another permutation. So rule of action in this lesson, product notation is read right to left. So for example, y is to b. So more on pag sa nag-solve tayo mamaya, iba yung ganun din yung pag-solve natin. So the result is another permutation of the same set. So yun sa composition of permutation natin. So for inputting, 1 is to 3 is equal to 1, 2 is to 5 is equal to 3, 3 is to 1 is 5, 4 is to 2 is 4, 5 is to 4 is 2. So more on, we are going to simplify based on the given rule. So arrow sweep left to right tayo mamaya. So let's try an example. For given this value, same rules din tayo yung pinaka natin. Let's try an example. A set of function forms A to A, nasabi na yan. So more on ang bibigay ko sa iyo sa composition, meron tayong given na permutation. So alpha is equal to 1 to 2, 2 is to 4, 3 is to 3, 4 is to 5, 5 is to 1. Sa beta naman natin, 1 is to 5, 2 is to 4, 3 is to 1, 4 is to 2, 5 is to 3. Sa unit natin, 1 is to 3, 2 is to 5, 3 is to 1, 4 is to 2 is 5 to 4. So, paano natin ito isosolve? So, more on, ang gagawin lang natin dito, based on the given permutation, we are going to solve based on the given na hinahanap. For example, for number 1, ang given natin dito is beta to Yule. So, more on ang i-solve natin, ang i-identify muna natin, write muna natin yung given natin. So, beta natin, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 1, 2, 3. Lagay natin sa upper part. Then, sa Yule natin, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 1, 2, 4. Lalagay natin sa baba.
So, paano ba natin ito sasagutan? Pag sinagutan natin to, ang sabi ko sa inyo dito, ah, start tayo sa right, bottom, to top, left. So, paano yun? Tingnan muna natin dito ha. So, dito, ah, start tayo dito sa pinakababa. Sa baba tayo ha. So, 1:3. 1:3 sa baba. After nyo makita, titingnan nyo yung baba ng 3, ng 1. Ang baba ng 1 is 3. After, tingin tayo sa taas. Nasa yung 3 natin? Ito yung 3 natin, nasa taas. Ano yung value ng 3 sa baba? 1. So, ang sagot natin, 1:1. So, another example, dito ulit sa baba. 2:5. 5, ang nasa baba ng 2 is 5. Tingin tayo dito sa taas, 5. Ano ang nasa baba ng 5? 3. So, ang sagot ng 2 is 3. So, babagalan ko lang ha. Let's, another example. Number 3. 3, ito yung 3 ha. Ang baba ng 3 is 1. Tapos, itong 1 na to, titingin tayo sa taas, which is this 1. Ito yung nasa taas, 1. 1:5. So, ang sagot natin sa 3 is 5. So, di ko mapapansin dito, ang sagot dito is 5. Last one, 4:2. So, ang given natin dito, ang natin na 4:2. Paano magiging 4 yung sagot sa baba? 4:2. Tingnan natin yung sa taas, yung 2. 2:4. So, ang sagot natin is 4. Next, sa panglima, 5:4. 4 to ha, 4 ha. Tingin tayo sa taas sa 4. 4:2. So, ang sagot natin sa 2, sa 5 is 2. So, the final answer between beta, Yule beta is 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 4, 5, 2. This is an example of single composition of permutation. So, let's try another example. So, tingnan natin ha. How about for example number 2? For example number 2, our given is quantity alpha beta Yule. So, paano natin sasagutan dito? Una, ang unang gagawin lang muna natin, sagutin muna natin yung alpha at beta. So, dito, babalik tayo dito sa alpha beta. So, dito, pag nire-write natin, ito yung alpha, ito yung beta. So, kung mapapansin nyo dito, ang naging sagot natin is dito sa alpha beta, 1, 5, 2, 4, 3. Tandaan na, 1, 5, 2, 4, 3. So, paano ba nakuha yung 1, 5, 2, 4, 3 na yan? Ang una nyo gagawin, solve nyo muna itong alpha beta. Tapos, yung makakuha ng sagot sa alpha beta, yun ang gagamitin natin pag pang-composite sa y natin. So, sa pang masagutan yung alpha beta, ito unahin muna natin to, mag-basic tayo dito tingin tayo dito. So, kanina ang sagot is 1, 5, 2, 4, 3. 1, 5, 2, 4, 3 tingnan. Pakita ko sa inyo kung paano nakuha itong 1, 5, 2, 4, 3. Dito tayo sunod sa, ang nakalagay sa alpha beta, beta tayo tumingin. 1, 5. 5, tingin tayo sa 5, ang sagot is 1. So, 1 na tayo. Next, sa 2 naman, 2, 4. Anong dito? 4. Ang nasa baba, 5. So, ang pangalawa natin is 5. So, i-rewrite nyo lang sa scratch ninyo. Next, 3, 1. 1, 2. So, ang pangatlo natin is 2. Next, sa 4. 4, 2. Tingnan natin yung 2. 2, 4. So, pang-apat natin is 4. Next, last one, 5, 3. 3, 3. So, ang huli natin is 3. So, ang magiging sagot natin, 1, 5, 2, 4, 3. Kaya nakuha tong alpha beta, 1, 5, 2, 4, 3. So, meron na tayong alpha beta. So, ito yung Yule natin. Itong Yule, 3, 5, 1, 2, 4, nanggaling lang siya dito sa given natin. 3, 5, 1, 2, 4. So, ito na lang yung binabasa ko pero ito, constant na tong 1, 2, 3, 4, 5 na elements na yan. So, ang gagawin lang natin, para makuha natin quantity alpha, beta, y,
So, ganun solve natin to. Start tayo sa baba. 1, 3, 3 to tingin tayo sa taas. Itong 3. Sagot is 2. So, dito, ang ulit alpha beta natin 1, 3, 3, 2. So, ang sagot natin is 2. Next, dito naman, ulit 2, 5. Itong 5, 3. So, ang sagot natin is 3. Next, sa number 3 naman tayo. 3, 1. 3. 3, 1. Sa 3 natin is, wait lang Sa 3 na, 3, 1. Sagot dito, 1, 1. So, 1 nakalagay natin dito. Next, 4, 2. Yung 2 natin, 2, 5. Kaya ang sagot dito is 5. 5, 4, 4, 4. So, ang sagot natin is 4. So, ang answer natin is 1, 2, 3, 4, 5 or 1. Sa 1, 2, 3, 4, 5 ay 2, 3, 1, 5, 4. Pag binasa natin, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 4, 5, 5, 4. So, that's an example for this composite permutation. So, let's try another example. Baliktad naman. Alpha quantity beta yul. Itong alpha given siya. Back natin Ayun, ito given siya. Ito 'yon. Tapos yung beta natin, yung beta yul, 'di ba ito 'yon? Sinulog na natin kanina. Sa example number 1. Ito 'yon. Ang sagot natin sa beta yul is 13542. So ito 'yon. So dito nasa baba yung beta yul natin. Start tayo ulit. 1, 1, 1, 2. So 2 ang sagot. Sa number 2 naman tayo, 2, 3. 3, 3. So ang sagot natin is 3. Next, sa pangatlo, number 3. 3, 5. 5 yung baba. Tingin natin yung 5. Ang baba niya is 1. So 1 yung sagot. Next, 4. 4, 4. Sagot natin 4 is 5. So 5 ang sagot natin dito. 5, 2, 2, 4. So ang sagot natin is 4. So the answer for alpha quantity beta yul is 1, 2, 2, 3, 3, 1, 4, 5, 5, 4. So that will be the final answer. So yung tinatawag nating composition of permutation. So more on yung iba sa inyo kahit pa paano may idea na dito kasi parang na-discuss na rin sa inyo to previous lesson ninyo. So, ba't kailangan natin alamin yung composite of permutation? So, para masundan natin ng tinatawag nating cyclic group. So, what's the meaning of cyclic group? So, a group is cyclic if one element can generate the entire group. O ibig sabihin, i-regroup natin siya tapos pag may kamukha siya nasa generator natin, ibig sabihin, part siya ng group natin in terms of cycling. Pero kailangan alamin muna natin kung ano yung pinaka-generator natin. So, sa generator idea natin, keep applying one element which is G squared, G cubed until every group elements appear. So, more on, ang gagawin lang natin, we are going to multiply by elements by itself or by adding. Since ang abstract natin, mas familiar tayong gumagamit tayo ng addition and multiplication. So, dito sa natin, importanteng alam natin yung generator natin. So, example, Z6, which is this Z, it implies as uh, sa integers natin, passing integers natin. So, Z sub 6, it means 0, 1, 2, 3, 4, 5. Since we are already aware that Z6, start tayo lagi sa 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, pag nilike natin siya into matrix, so Z6 means we are going to modulo 6. So, Z6 addition table, every entry is computed modulo 6. So, the value wrap around after 5. So, pag nag-6, the answer will be 0. So, pattern warts, each row is previous row left by 1 is created by cyclic wrap structure. So, more on, alam niyo na dito, 0 plus 0, 0,
0 plus 1, 1, 1 plus 0 plus 4, 4. So more on parang multiplication table lang siya. Naulit lang, nagkakaroon lang tayo ng pagkakaiba dito pag nagsaktong 6 or sumobra ng 6. For example, 1 plus 5, the answer will be 6. So ang 6 natin is 0. Another example, 2 plus 5, the answer is 7. Pero yung pang 7 natin is 1. So 3 plus 5, the answer will be 2. Kasi yung 6 natin 0, yung 7, 1, 2. So ganyan yung tinatawag nating modulo operation. Wala pa tayo sa cyclic ha. Recap lang tayo sa modulo natin in terms of matrix. So more on sa modulo natin, it more on written into reflection and rotation. Reflection means flipping, rotation means clockwise or counterclockwise, depende kung anong uh, polygon yung gagamitin natin. So let's try to identify in terms of the given problem. For example, ito yung example natin kanina. Ito. C6, right? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ha. Hanapin natin yung part ng cyclic group. So, this one. So, C6, 1, 2, 3, 4, 5 under modulo 6. Verify which elements are generated by repeatedly adding the same number. The process like this, 0, 0, A, adding lang. So, dito, ang magiging value natin, ang magiging generator natin, start tayo sa 0. Kasi 0 tayo, di ba? So, add lang natin. 0 plus 0. The answer is 0. Therefore, ang elements ng 0 natin is 0 rin. So, 0 is 0. Next, sa 1 natin. Try natin sa 1. 0 plus 1 or 0 val natin or multiply natin dito lang. 0 to 1. Add 1 repeatedly, take remainder by 6 lang Sa add natin, since 0 tayo, start tayo ng 0 dito So, para makuha natin yung pinaka-elements natin, start tayo. Sa pag 0, 0, 0, ang value natin 0 yon. So, 1, constant natin is 1. Start tayo, 1 plus 1, 2. 1 plus 1, 3. 1 plus 1 plus 1, 4. Continuous adding tayo. So, ang 6 natin is 0. Therefore, ang elements ng 1 natin is 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, start tayo sa 0 natin. Since ano siya, modulo 6 tayo, 0 is 0 tayo. So, 1 natin, constant to. So, 1 natin, 1, 2, 3, 4, 5. So, dito, magiging elements natin is 0, 1, 2, 3, 4. Since it contains all elements by the given, therefore, we can conclude that the given one is the generator and integer sub 6 sa cyclic group since meron tayong isang generator. Pero ang tanong, ilan bang generator na meron tayo? Magkakaroon tayo ng dalawa. Ang dalawang generator natin is 1 and 5. Bakit 1 and 5? So more on ang gawin lang natin continuous lang tayo. For example, 0 plus 0 constant yun. 0 lagi natin saan natin. Kasi magsasakto tayo ng 6 dyan. For example, 5 plus 5, ang answer is 10. So modulo 6 tayo So 10 means 4. So may 4 na tayo. Yung 5 plus 5, ang sagot is tatlong 5, 15. So mababa tayo, so meron tayong 3. 4, 3. Tapos 5 plus 5 plus 5 plus 5, meron tayong 20. So ang sagot nun is 2. Kasi 18, 2. Itong 1, paano ito nakuha ang 1 na to? 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5, limang 5. The answer will be 25. So ang 25 natin, modulo 6, 24.
0, yung pang 25, 1. O paano naman ito nakuwang 0? 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5, anin na 5. The answer will be 30. Ang 30 ay modulo ng 6, therefore 0 tayo. So, yung sa natin, meron din tayong sa 5 natin, generator din siya, yung set 5. Kasi meron siyang 0, 5, 4, 3, 2, 1. So, dito sa modulo 6, ang meron tayong generator, masali natin siyang cyclic group kasi meron tayong generator. Ang generator natin is 1 and 5. Eh sir, paano po ba natin ma-identify na yung mga ibang number ay hindi generator? For example, yung 2. Wait lang ha. Ito, yung 0, 0 na to. Yung 1 and 5, 5, 4, 3, 2, 1. So, paano natin ma-identify yung 2, 3, 4? For example, yung 2. 2 plus 2, ang sagot, 2 plus 2, 4. So, lagay natin yung 4. Meron siyang 4. 4 plus 2, 6. 0. Tapos, 6 plus 2, 8. So, meron tayong 2. Kasi sobra tayo. 8 plus 10, 8 plus 2, 10. So, 4 ulit. 4. So, 10 plus 2, 12. 0. So, umiikot lang tayo sa 2, 4, 0. 2, 4, 0. Ulitin ko ha. Unahin natin yung 2. Single muna tayo. 2 plus 2, ang sagot is 4. Lagay natin. 4. 4 plus 2, 6. Ang 6 ay modulo ng 6. So, 0 tayo. 6 plus 2, 8. O, lagay natin 2. 8 plus 2, 10. Ang 10 natin ay 4. Kasi modulo 6 tayo, sumobra ng 4, kaya 4. Tapos, continuous lang tayo ng 2. Puro bumabalik lang tayo sa 2, 4, 0. Try natin yung 3. 3 plus 3, 6. Modulo 6 tayo ha. So, ang sagot is 0. 6 plus 3, 0 ulit. 6 plus 3, 9. 3 ang sagot. 9 plus 3, 12. Ang 12 ay modulo 6, 0. So, 3, 0 tayo dito. Ganon din sa 4, 2, 0. So, yun yung cyclic group natin. So, more on, let us recap. So, more permutations reorder the same set with no repeats and no missing output. So, read composition right to left in this lesson by means applying y to the associative lets. Quantity ABY and AB quantity BY agree the operation and define consistently. A cyclic group is generated by repeated use of one element. For C sub 6, all calculation route around modulo 6. So after nyo mapanood tong video na to, pwede ang gawin nyo, panoorin nyo muna to kung kailan available time ninyo. Tapos sagutin nyo yung quizzes na ibibigay ko ngayon. Isasend ko rin sa inyo yung picture. Since ang ginawa ko na kasi, nirecord ko na tong lesson na to kasi parang medyo nagloloko yung Google Meet ko. Nag-record na lang ako para kahit paano, kung di kayo maka-attend sa lesson kong ito, pwede nyo itong balikan, tapos asynchronous, part na to ng asynchronous. So, i-upload ko na lang to, then panoorin nyo na lang to, sa i-send ko sa inyo. If may question kayo, pwede nyo naman ako i-PM. Then, announcement tayo, next week walang pasok kasi celebration siya ng parang buwan ng wika or meron tayong event sa school. So more on next week wala tayong klase. Then kung much possible mag-recap na lang tayo. So ngayon ang pinag-aralan natin permutation and cyclic group. So more mabibigyan na lang ako sa inyong activity. So yun lang, if you have any question, you can PM me for more details. Yun lang, ingat and God bless.